uban. Asa man yung uban, di na kita. Saan man ipagpadako. Sige. Na count of smile tatanan. 1, 2, 3. Pangkuan ba? Game na pod. Sige, thank you. So, much better if i-on na lang ninyo sige. Pero, rakoan. Compulsory nga i-on ninyo. Kinsay pwede maka-on, i-on na lang ninyo kay para na ako'y makita while discuss. So, kumusta man? Medyo dugay-dugay tang wala nakabalik sa atong kuan. Ito ang discussion. Kumusta man mo? Wala rin problemas mga fourth year na sunod. Lagbungon pa, sir. Fourth year na sunod. Kalkulado kayo lagbungon kayo. Sa? Pa, sir. Fourth year na sunod. Sunod, agad ang sunod. Sunod. Relax ka guys dyan, no? Kaon ra. Ngaon. Kaon, sir. So, paniod to or snacks? Snaps. Yeah, words pag pa magpaniod to, snacks na po. Okay, sige. So, ang last na topic, di ba, is kuan about beam, particularly katong doubly reinforced rectangular beam. So, padulong na ta sa last part sa ato ang subject. And patay siguro makapasar ba? Hopefully makapasar. So, ta sa column. After sa column, ang ato ang design is from kuan man. May steel ron, may steel. From trusses to beam to foundation. So, dili na ta mo tackle sa foundation sa ani nga subject na atay separate subject for that. So, beam and column ra gyud ato ang atong i-design for this subject. So, column na ta. No? So, kailangan tatanan og column. Kabalo tag asa ang column. Natay picture diri sa kuan, kita na ba niyo ang slide, natay image. Madetermine ra ma-point out ra niyo asa dapit ang column dia. Gi-model na nato na sa staad, no. So atong pangutan si Johnny. Naabas Johnny present ba? Kita mo sa kuan Facebook nga nas Johnny dito ako na lang gi-grab. Asa dagay ning lugar. As Johnny, angkon? Sir, yes, sir. Ara, sir. Anara, presentra. Sige, so, point out mo sa ang column, anang image. Ano mo? The vertical, sir. The vertical one. Kana mga vertical support. That was the column. Anang vertical, supporting our beam and slab. So, yes, sir. Yes, sir. Column, muna siya. Musalo pod sa ato ang kuan lateral like earthquake and wind. So gahapon na to sa iran niya, ikaw kuno yung ipangutana as ang column at kung sakto ba to yung answer, no? Ana siya, where is the column daw? Bag po si Johnny. Sakto. So ang column is kanang mga vertical structural element that supports our beam, our slab, and tanan nga load nga naa sa iyang top. So, tungod kay natubag ni Johnny ang pangutana na siya reward. Ay. So, sige. So, padayon ta. Atong basahon naman sa content. So, particularly, design ta of reinforced concrete column. Reinforced column is a structural member designed to carry compressive load, composed of concrete and of course steel. For design purposes, the columns are separated into two categories. These are short columns and slender columns. So
Duhara na siya. Your column can either be short or slender. So, ang sama ng short column. Short column, dili, yun na siya pasabot nga maba siya. Naalay kuan, naay value. Determine ka either slender ba or short. So, bisan og taas but dili siya maka-considered nga slender. So, pwede siya matawag og short column. The strength of short column is controlled by the strength of the material and the geometry of the cross-section. Reinforcing bars is placed action in the column to provide additional axial stiffness, accounting for additional stiffness of the steel, accounting for the additional steel, the nominal loading capacity, the PN, column in terms of the maximum compressive stress of the yield stress of the steel, the gross area, and the total cross-sectional area. So, muna sila maka-accountable. Unsa ka stiff, unsa lig-on ang imong column. Pila ihang makayang load, MU or PU. While slender columns are columns qualifying as slender when their cross-sectional area is very small in proportion to their length. No, so, bisan og naatay do ka column nga pareho sa, for example, 3 meters. Naatay do ka column nga each 3 meters, but ang usa ka column is ambok siya, ang usa is medyo gamay. So, compute nimo ang slenderness ratio niya sa can either be a short column or slender, although sila og length. Unang ningon ko ganina nga dili basta bubo gid siya, usa siya matawag og slender column. Pwede siya column. Pwede siya matawag nga short column bisag pareha siya og length sa usa ka column nga mas gamay og cross-sectional area niya. Gets ra? Gets na. Unlike short columns, slender columns are limited by their geometry and will buckle before the concrete steel reinforcement yields. So, kani pong slender column, this is usapon ni siya ka factor, mabala na to kung angayan ba nato ipadayon ato ang cross-sectional area sa atong column. Murag limiting factor siya. Kung mugawas nga slender imong column, you might consider consider changing the dimension. So, dapat dili slender to ang column and naatay limiting value for that. Itong makompute na to na. So, on the next topics, ato ang ikuan karon is short column usa. Saan pag-design ang short column. Okay, so, sa short column or columns generally, naapotay 2 types niya. Named after the type of the transverse reinforcement. So kung sa beam natay dually and singly reinforced, sa column napotay tied columns and spiral columns. Tied columns from the transverse reinforcement nga ties, or kung sa beam nato stirrups. Remember this, dagan kayong masipyat ani kay uban, especially mga foremen, mga skilled workers sa site, ang tawag nila sa transverse reinforcement sa ato ang column is nagyapon. No? Sa atong basta gani stirrups, kung column ties, na siya stirrups tanan. Okay. Pamuka OGT, but sa OGT niya ninyo, mga kuan, sayop ng tawag sa uban sa ties. Stirrups sayop lang tawag. Okay, so basog maka-OGT na mo online. So, tied columns have lateral ties spaced approximately uniform across the column. The spacing of the ties is limited in that they must be close enough to prevent barreling failure between them and far enough that they do not interfere with the setting of concrete.
So natay limit sa NSEP like minimum and maximum spacing for the ties. It must be close enough so that ma-carry niya ang loads or lateral loads nga ni-act sa atong structure, and must be has a spacing that is above or not below minimum, so that when concreting activities or concrete pouring ongoing, dili siya repair sa mga aggregates and sa cement mix, concrete mix na to. Okay. Balik na, baliko na to, kung dugol kayo ato ang ties, may possibility nga dili kasulod ang ato ang mga aggregates sa interior nga parts atong column, di ba? Masangit siya sa ties, and then muhalo ang sulod na honeycomb nga mahitabo ang magpangag-bangag ato column. Samot na og dili siya ma-vibrate og tong mga sangit siya sa ato ang ties, mo to siya result. Okay, so napod tayo lain nga type sa column. This is called the spiral column. No? Spiral column are cylindrical column. Kaning ato ang spiral column, usually or all of kani siya cylindrical yun siya. No, kung square, rectangular, tied columns na siya, with a continuous helical bar wrapping around the column. The spiral as the support in the transverse direction and prevent the column from barreling. No, so di na natin ibasahon tanan. So spiral column, talagsar kita kitaan ni, no? Or sige ba? Depende sa requirements ato ang building or sa requirements sa architect ang sa iyang design. But ang kuan lang sa spiral column, disadvantage ay is kanang during construction. Gusto kaayo buhaton ni yang spirals, kaning helical bar, kaning spirals mo itawagan ni. Kani continuous ni siya, dili na siya putol. Kasi na siya coil. Now, that's why may kalagmitan makita nato sa atong mga buildings. If dili ra problem sa aesthetic, rectangular or square columns, so is sa construction and also is sa design nato. Dali siya i-design, dali i-construct. So, columns as defined are defined as members that carry load chiefly in compression. But in reality, carry bending moments as well. Now, can either be in the both axis of the cross-section or sa usara ka axis. Bending and bending action may produce tensile force over a part of section if the moment is too large. And if such cases, columns are generally referred to as compression members because the compression force dominate their behavior. So, even though bisag na moment ang column nato. Moment ang ato ang column. So, usually ang ato ang frame sa ato ang structure is 3D man na, di ba? Example, siya ato ang frame. No, so kanin mo ato ang column. Support. So ang beam introduce ang moment sa ato ang column dira. Introduce ang moment. Kanin nga beam introduce po na siya ang moment dira. So column may carry moment sa duha ka side, duha ka axis. It can also carry moment sa usara ka axis depende sa bahig sa inyong structural frame. Kung ana rin yung frame, 2D lang siya. So ang moment niya is transfer. Mao na siya yung ma-produce niya ang moment. One direction only. So,
Yeah, in the figure, the design forces of a column are in terms of PU and MU. Actually, di na siya design force, kaya required forces. Kaya ang design nato is design stresses or design force or P, PN, tumang na IP and PMN. Dapat ko ano siya? Required forces. It is more convenient to express the factors as PU and E where E is equal to MU over V. In process, the design process is complicated because of the interaction between the axial force and the moment. So unlike beam, beam, sara may ni-act na itong beam. Moment ra, di ba? Wala tayo axial force. So, muna nakapa-komplikado. Actually, ang design sa column is medyo kuti-kuti. That is the axial capacity of Pn. That is the axial is affected by the magnitude mu. And vice versa. Moment capacity is affected by the amount of axial force. The design process is done as an iteration process. The section properties, including the material properties of the reinforced concrete, are assumed and then the capacities are determined. Now, so, sa column this, mura ra taga-investigate. Gama taog. Kuhaon na to ang capacity sa atong section, dahil i-compare na to sa ato ang PU and MU. Inana ra siya pag design. Siya pinakadali nga way sa pag-design sa column. Maunay ato ang makatunan sa ani nga topic, how to get the capacities and then compare it to the required stresses. Okay, so these capacities are in turn compared to the design forces. Ang capacity compare sa required stresses. The iteration process essentially involves refining the concrete properties. So kinahanglan ta nga kumpleto at properties like the H, the B, the concrete cover, the number of rebars, kani, the quantity sa rebar na the diameter of rebar, and then na siya, the FC prime and the FY. In order that the acceptable demand capacity ratio is the iteration process involves refining the cross section in order that the acceptable demand capacity ratio is attained. So once naanataan, makuha na to ang iyang capacity. So muni siya nakataas-taas ana. Makuha na to ang capacity by constructing an interaction diagram. So interaction between the axial force and the bending moment. So the figure below shows a typical interaction diagram. Interaction diagram for a column with rectangular section reinforced in two sides only. So muni siya iyang muni column niya reinforced in two sides only. So usually may tabo ni siya kung uni-act siya ang bending or usara ka moment ana lang. Makita. Usara ka side ang iyang gi-carry nga moment. Kaya doubly reinforced beam sideways. So atong ila-ilahon ang ato ang interaction diagram because when you are designing column kinahanglan ma-familiarize nimo ni siya tani mo sa mga points sa mga axis nga. So muna siya atong interaction diagram. So sa y-axis or kaning vertical nato is these are the values of the nominal load capacity or PN. Is PN. Axial nominal axial capacity, and then sa ato ang x-axis is the MN. So to construct this na tayo mga points nga kinahanglan ato sang i-approve ko. Kinahanglan kompyuto no. So atong kompyuto diri is 5 ra ka points kaning
A, B, D, and E. Ang A ang PO ni siya, ang C balance point, and ang ato ang E is the MO. So mura na siya, but if you want to tawag na to ani, if you want to make your interaction diagram more accurate, maayo, mas daghang points, mas maayo. But purpose sa discussion, taas jud kayo if ato ang kung ano na nga points. Sa discussion ra nato, for the purpose of discussion, 5 ra ka points. At your level, murag, I think it's enough na para maka-design ta. Okay. So, sa ato ang interaction diagram, actually this is the boundary interaction between the axial force and the moment. This is the boundary kani nga curve. So, naatay safe zone and unsafe zone. So, i-compare nato siya sa MU and PU. So, if your MU naamtay makuha nga PU tay MU from the analysis, if nasa diri sa sulod within sagasa sulod, nasa sa safe zone. So, meaning wala siya nalapaw sa capacity sa atong column, okay siya i-design. If malapaw siya, sambil na di adapita, so nasa sa unsafe zone, meaning ang imuhang section or ang imuhang rebars nga gibutang sa imong column is inadequate para sa loads or stresses nga imong na compute. Okay? So, muna siya ato ang interaction diagram. So, let us now go with the with tubagon. Hello. Sinja. Okay ra, madungog ra. Hello, class. Okay na, sir. Nawala Dumog na, ganun. sir. Yes, sir. So, natay list of the steps on how to construct the interaction diagram. So, first is to construct interaction diagram, the nominal axial capacity, ang i-consider nato is pure axial force or kaning PO na which is at the point A sa ato ang diagram is determined where there is only compression for and no moment is acting and ni siya and no moment is acting on the section. In this situation, the whole cross-section is subjected to pure compression only. The limit capacity of the section is given by the formula. This kanil mo ni siya formula to sa ato ang PO. 0.85 C prime times AG minus AST plus AST times FY, where AG is the gross area of the section, meaning that is the H times B or ang tibok na area sa section sa atong column. And AC is the total steel reinforcement area. So,
Ang formula na is kung total steel reinforcement area, of course, the cross-sectional area of the rebar times the okay? So, mura na. And then, naapod tayo limiting value sa ato ang axial force or the maximum nominal axial force, that is 8 of PO for tied columns, and for spirals that's 0.85 of the PO. So mabalaan na ito ni Gonzalo siya paggamit ron. No? That is our point kaning PO. Muna siya formula, dali ra. Kay kuha raman nato ning gross area and steel area tay FY, FC prime. So dali ra kayo ni siya. The second point, medyo dali ra po ni siya, is the second point that is determined is the balance point. By definition, this is the situation wherein the nominal and moment forces combined results to the crushing. Crushing in the extreme compression fiber that occurs simultaneously with the yielding extreme tension reinforcement. Extreme tension. So, kung muni ato ang moment so ang ato ang tension side is kani. So ang crushing there is compression side is simultaneous balance point. Balance. Dungan sila. Dungan o naman nato ni sa kuan. Sa ato ang beam. Balance design. Over reinforce, under reinforce. In this case, the point in the interaction curve will have coordinates PB and MB, or the axial balance, axial force, and the balance moment. This is illustrated in the figure below for a column with reinforcement on two sides. So, kung ano niya, mura taga-design ani o column, kuha na to ang kuan. Makuha na to. Yeah, moment capacity and axial load capacity. So, sa pagkuha na to sa capacity and the axial force capacity or the PB, we are going to use CB since nata sa balance point. CB point. So, na to ang CB, makuha na to ang iyahang forces kani. PS, muna iyahang stress diagram, no? Kani. Pariharan ni sa kuan sa ato ang beam. So, natay tension sa steel at this portion, natay compression sa steel at this portion, natay compression sa concrete. Dire. Center ato ang compression block. So, kinahanglan nato ni silang isolve para makuha nato ang PB and MB. So for the formula ES, sa una sa atong beam, that this is the ASFY, di ba? No? AS, since ang actually kung doubly reinforced beam, marago siya doubly reinforced beam, this is the AS man. No, AS. So here we're going to use AST over 2, or the area, the tension side nato. Okay, AS the total area man, so divide nato siya 2. Usually ang is symmetrical, or if you are designing column, kinahanglan symmetrical ang imong reinforcement. Okay, so Sir, that's kung why anong left ang tension side o nasa right ang compression side, ana, sir? magkabaylo na sila, magkabaylo, depende. Aw, Kung ana imong diri imong tension side, okay, sir. inomdom mo katong sa beam, Oo, sir. asa ang tension, asa ang compression. So let us consider na lang kuan. Ato ang example is muni atong tension side. Pwede na sila magkabaylo. Okay, so TS, AST, to kuha ninyo ni anong AST ni total over 2. And then sa CC na to, or the compression in concrete, that is 85 FC prime A balance times B. Since nata sa balance condition. And sa CS,
AS kung sa ato ang beam, that is AS prime or AS2 over FS prime. So there is since parihara ning we are investigating ra, so AS2 over AST over 2 lang gihapon times the stress sa ato ang compression steel, because bisag sa balance condition we do not know if we yield ato ang compression steel. Ang balance condition only tension steel and compression in concrete or crushing sa concrete mo o simultaneously, wala ta kapalo if yield ba ang ato ang yield. So ang atong FCS is kato ni siyang FS prime 600 minus C times C minus T prime over C. And then once na anataaning tulo kani summation of forces vertical or summation of forces CC plus CS minus TS is equal to the balance PB. PB. And then summation of moment towards the center, makuha na to ang ato MB. So summation of moment ani sa center, momenta sa center. Okay. Pag moment na to sa center, ang moment arm, makuha ra ba ninyo? Itong unahon ang CC. CC. Kung muna itong center line, itong section, okay, so nga itong center line, and then mani depth sa pressure block. Of course, ang ato CC is nasa tunga sa atong compression block. So, ang moment arm ana niya is H2 over A2. Okay. Kung mo ni atong H, kani nga distance is H over 2. Kani nga distance is H over 2. And kani nga distance is A over 2. So, mantrata sa ato ang tunga. So, that's why ang iyang moment artery is H2 over H over 2 minus A over 2. Wala rin ninyo? Sabtan rin eh. Yes, sir. So, sunod na tong ikuan is ang CS. CS na to, if same ganina, itong center line, CS is asa malapit ang ato ang CS, asa man na siya concentrate. Diri sa center sa ato ang rebar. Diri sa center sa ato ang rebar. So if bati pagka-drawing. Amo na ito ang center na. Nasa sa center sa atong rebar. So if H2 ni siya, HO padulong sa kilid, and this is D prime. Okay, center sa rebar maning ato ang CS. So ikan sa edge or sa extreme compression fiber, ang iyang distance po is D prime. So that's why H2 minus D prime ang iyang moment arm. Kuha ra po na kuha. Sir. Same ra ni siya sa ato ang TS. No? Since ang TS is parehara ni siya location sa ato ang CS, so D prime po niyang kilid, H2 minus D prime gyapon from gikan dire padulong sa center. This is H over 2 man gyapon. So H over 2 minus D prime ra gyapon. So inana ra yang moment arm, and then ikuan pareham ning H over 2 minus D prime, ngayon mong inani ato ang equation formula D
MB. Okay. So muna siya ikaduha na to nga point, the MB and the PB. Ikatulo na point of interest, in the interaction diagram that can be determined is the MO. Now, so naagan natay ganito PO katong i-consider nga pure axial force ra atong gikuha at formula. Now, ikatulo is MO, or situation where only moment force is acting on a section. So, and the axial force is equal to 0. The analysis procedure to determine the nominal capacity of the section is similar to that of what adopted in determining the moment capacity of a doubly reinforced rectangular beam. So, nganong inaniman? Nganong parehang procedure ng doubly reinforced rectangular beam? So, kung mahinumdum ang atong doubly reinforced rectangular beam, carry siya ito, moment. And pagkuha na to sa MN ato, pagkuha to sa MO is same sa procedure sa pagkuha na to sa MN sa doubly reinforced rectangular beam. Okay, kaning MO is equal to MN mangyapon ni the nominal capacity. At the point, bilang na lang siya MO, at the point, ano siya, kanang where only moment ang consider, walay axial force. So, i-discover ba na ito ning kuan? Or review rata ni gamay? Or dritso? Kaning pagkuha sa doubly reinforced rectangular beam. Ito na lang kuan o gamay, balikan na. So, analysis of doubly reinforced rectangular beam, assume ta ato nga both steel yields or tension steels, di ba naman to? And then from this equation TS is equal to CC, makuha na to ang atong A. No? So, AST over 2 gyapon atong ganyiton, itong AS. And then makuha na to ang A. From that A, makuha na to ang C, and then i-check na to ang ato ang stress if ni-yield ba siya or wala. No? By computing for the F, and then if Fs is greater than Fy, ni-yield siya, proceed ta sa step 2, in which kuhaon na po na to ang ato ang Fs prime sa doubly reinforced FSC, or the stress at the section still sa atong column, that is 600 times C minus D prime over C. So kung ni-yield ang ato ang kuan, ni-yield ang compression steel, proceed ta ani. Kuha na to ang MO or the MN by mag-moment ta sa dire. This portion at moment arm, CC times iyang moment arm, and then CS times iyang moment arm. CS na to is AST over 2 times FSC. Amo na atong formula. So kung dili mo yield ang ato ang kuan, for example, ni yield ang ato ang tension steel, wala mo yield ang compression steel, so mo ni siya may tabo, from this equation or submission of force, makuha na to ang ato ang C. No, ang ato ang FSC is in terms of C, ang ato A is in terms of C, nato atong C, chip solve, and then makuha na to ang stress, to ang compression steel, bago nga A, and then gamito na to na pagkuha na pod sa moment. So, for example, bali, ni yield imong compression steel, wala mo yield imong tension steel. So, na pong imuhang tension side or TS is FS na siya in terms of C, and then A in terms of C. So, ang FSC is equal to Fy, since ni yield, kuha na to ang C, kuha na to ang A, and then same equation. No? Ika na diagram.
So muna siya pagkuha sa atong MO. So tulo na diri nga part medyo taas-taas. Kay mura ka ga-analyze og tugly reinforced beam. But murag I think sisiyo na lang ninyo ni kuan beam. So balikan na to ato ang mga points. Kanina na discuss na to. PO, the balance point, kani, and the MO. So, na next part, next nga point nga atong pangitaon is pwede either kaning B or kaning D. So, sa atong procedure diri ang sunod natong pangitaon is the points, the interaction diagram below the balance point or point D. The points in the interaction diagram below the balance point will actually be between the balance point and the MO. Between daw siya sa balance point and the MO, and then diri ni siya madugi. Okay. Below this balance point kani kinahanglan kag mukuha og points nga daghan kaayo. Points above diri kinahanglan po kag mukuha og points nga daghan kay para ma-accurate imuhang interaction diagram man makuha nimo ang demand capacity ratio. So makuha na using kuan Computer Software SQL pwede makakuha ni. But para mamano-mano na to ang atong rais kanirang point D. Point D, so isa lapit na. The corresponding values for C for the balance point and the MO were already determined. In determining the points between these 2 points, values of C will be assumed, which will be between the values of C of those 2 points. Now, so kung ganahan mo nga magama interaction diagram nga daghan ang points ato dapita, values of C gikan sa C balance padulong sa values sa C CMO. Inyo na siyang kuhaan og PN and MN. Pilay mga values ana nga kuan gikan sa C balance padulong sa C at point MO. Kuhaan mo nag mga point, kuhaan mo PB. Daghan kay siya. In general, points they are, the more accurate will be the curve for the interaction diagram. It must be noted that the part of the interaction diagram right to the balance point is the transition region. In this region, the strains of the extreme tension bars will be monitored since the reduction factor varies linearly. Para makuha na to ang PN for the points below the balance point. So, muna siya formula, mag-assume ta og C from CB to C at MO. Kuha na to ang lain-lain nga A, makakuha tag lain-lain nga PN and MN. Okay, so muna siya ato ang sundo nga equations. So, but kung ano itong kwaon, katorang point B, dito na lang ako sa example A. Okay. So, the next is the point, the interaction diagram above the point, balance point. Above the balance point, padulong sa PO. The part of the curve above the balance point is defined by the NECP as the pressure-controlled region. In this region, the reduction factor is either 0.65 for tied columns or 0.75 for spiral columns. The procedure for determining the coordinates of the points above the balance point is similar. Pariharahan ng procedure. The only difference is that the need to determine whether the compression bars has shear or not. Also, the extreme tension bars will not yield at this point, and the stresses will to be determined using the formula from Hooke's law. Similar
So the preceding set, the values of C are assumed. These values will be between the CB and the A na pod. Okay, pasaka naman po ka. Na ang imuhang kuan from CB, balik ko daw. Gikan C dire, si balance padulong sa C that is equal to H. So, diyan mo makuha ang mga lain-lain nga points. But para makuha na usara ka point, let us assume na lang na C is equal to H. Makuha na to ang sa ka point katong point sa atong interaction diagram nga gipakita ganina. So, this is the formula. Ani nga portion ang ato ang C nga i-assume is equal to H. And then dire kuhaon na to ang state dire nga the part of the interaction right below the balance is the transition region. So below sa balance point padulong sa MO na diya na locate ang ato ang transition region na apod na locate the tension controlled region. So kana mo i-locate na to nga boundary. So mag-assume ta og pila ganito yung limit na to nga C, maximum na to nga C. Kung kuanta tension control design. Ay nakamdom. Ruben, kay nomdom. Diba, A max times, kung ano to times, or, Katong C na to, C max, tension control. Ibilan og C max T. 3/8 of D. 3/8 of D, sir. Ito na? So, Yes, sir. pwede na 3/8 to of D. makuha. A of 8 times T. So, mura ni atong i-assume nga point nga C para makuha na to ang point D. Skabok. And then, for this, skabok rapod kay sige lang, unya na lang na ako ipita. Kita no, ako na lang i-share na lang ang kanang kumpletong muna man ni last part na to, no? Kung nako i-share ninyo kanang nga kuan interaction diagram sa nakita na ninyo screen. Igawas na screen. Yes, sir. So, muna siya ikuan kaning interaction diagram nga kaghan kaayong points. Kuan ni siya. Mutuho Excel rin eh. Excel rin siya. Pero naa siya mga kuan button nga mga kuan design na ba. So dagang points gi pangkuha ning mga points. Pagkuha ning mga points. Pwede pa ta makagamag 3D interaction diagram. Ito ning i-peron sa results sa atong computations ato example. So, inani siya kung dagan kaayong points. So, di ba sa ato ang kuan mo ni balance sa merdere ano pit ato ang balance point na dire. Then kuha na to ang points above padulong sa PO and points below padulong sa MO. Siya kuan kompleto nga. Although makuha siya mano-mano but taas kay nga process kanang pagkuan testing sa imong mga C. So ito na lang i-consider tong ako ang hatag na C nga 3/8 times D of C is equal to H. Okay. So let us go to the example. Example ta. Kita na ang kuan. PowerPoint. Ana.
Example. The example is a column dimension of 400 mm by 400 mm. There are 8 rebars with diameter of 12 mm placed symmetrically on sides. So, ato ang example dire is for this session, kung lang siya, 2 sides ng reinforcement na ara dire. This side and this side. Sunod na po is 4 sides na natay reinforcement dire. Okay, kato medyo taas-taas na side. So karon kuan ra sa ta. Sa inyag sobraan na po niya information nga mosu sa ato ang ulo din na nato makuha no og samot. So place symmetrically on 2 sides. The distance of the compression bar from the compression side or the D prime assumed to be equal to 70 mm. Therefore, ang effective depth niya is equal to the 400 minus 70. So that is equal to 330 mm. The material properties of the column are the FC prime is equal to 30 and the FY is equal to 4 for grade 60 rebar. Now, ang atong gamon dire is wala ni hatag og PU and MU. Ang ato ang gamon is ang interaction diagram ani nga. So, kuha na to ang CD and EST since requirement siya sa pag-compute sa PO. So, the AG, by the way, na calculator dira tabangi ko ninyo compute basig ani si Piat. Basig na si Piat ni sa pag-compute. Na may mga calculator dala. Saktura ang AG and EST. Ariara. Wala mo ga-compute. Rayora, sir. Sarira, sir. Sige. Tabangi ko niyo compute kay if na ay si Piat ma-correctionan nato dayon. So, ang atong AG is equal to 160,000 mm squared and our AST is pi over 4 the bar diameter times the quantity. That is equal to 926.99 mm squared. So, nila sa PO na to is 0.85 FC prime AG minus ST plus AST times FY. So, direct substitution, our PO, 1 point dayon si Jan. Tay 5605.64. Okay, naniyon rin nato sa exam. 1 point para 10 points para sa PO, 10 points para sa PB, MB. Pero mana, at least na isa yun. Okay kay sir. Sige. So, basig mo po inyong mansiran, 10 points sir po mo. May na lang. Hindi good sir. Sige, so PO, direct substitution, that is equal to, check the 5605.64. Sakto. Saktura. Saktura, sir. Okay, so, the NSCP requires the steel must be between 1 to 8% sa area sa ato ang concrete. So, pwede na ito makuha ang steel ratio or the gross steel ratio, that is AST over AG. So, tip na ko ninyo your designing, dapat ang ato ang ratio is or ang volume or ang area ng steel must be 1% to 8% sa area sa ato ang concrete. Ako gani limit ko to 6% ra kay kuan ning mahusay, di ba? Ato ang column di man jud malikayan splice ta nang magsumpay bitaw ta atong column rebars, then counted man ang splice na to kung compute na to at that shown compute na to ang iyang area, counted man tong gaulap. So consider to siya nga duha times 2 daan kada kuan pilya. So ako sa ako ang design limit ko from 1 to 6% lang. So, maito sa kung malapaw mo splice ka malapaw kag 8%.
Okay? So, the amount of steel ratio in the example is 2.45 and is within the prescribed limit sa NECP. So, usa po dahil siya sa ato ang ng tao mag-design ta ang ato ang steel ratio. Kung within sa prescribed sa ato ang NECP. So, okay ang ato ang example. The second point is determining the coordinates of the balance point. Sa balance point, or the point C, kinahanglan nato kuhaon ang ato C balance. Our C balance is equal to 600 times D over 600 plus Fy. So, i-check down ninyo. That is equal to 195.27. Dora? And then, para makuha na to ang A, we need the value of beta 1 since 30 ni siya silita ka gamit og 0.85 nga beta 1. Instead, we are going to calculate for the value of 1. From the formula, 0.5 minus 0.05 times FC prime minus 28 over 7. That is equal to Taktura 0.8351. Siya ito ang beta 1. Ha? So, na tayo beta, makuha na to ang A. A balance is equal to beta 1 times C balance, or A balance is equal to 160.19 mm. Okay. So, tayo A balance, makuha na to itong mga forces na to. Una itong kuhaan is the TS, that is AS2 over Fy. So, since balance condition ta, mo fail ang ato ang mo yield ato ang tension steel together with the crushing sa ato ang compression concrete sa. Hello. Hello, ma'am. Nyo na lang. Okay. Hello. Okay na class? Sir. Okay na, sir. Kung ito ang TS, AST over 2 times Fy, so substituting the values of AST, that is 392,659 over 2 times Fy nga 414, ang ito ang TS, or the tension in steel, is 812.89. Then, makuha na ito ang CC, since tayo AB. So, CC is 0.85 FC prime times B. CC is equal to 85 times 30 times 163.19 times 400. That is equal to 1664.51 kilonewton. So, sa balance point, we do not wala pa ta kabalo pilay value or pilay stress ato ang compression steel. So, makuha na to siya from this using C balance. SC na to, that is equal to 600 times C minus D prime over C, and that is equal to 384.1. Wala siya mo yield, is less than Fy. Wala siya mo yield. So, pagkuha na to sa tong CS, we will use this value, the FSC. So, kung ni-yield siya, lapaw siya sa Fy, gamito na to ang Fy. Okay, so CS is to AST over 2 times FSC. CS is equal to 755.7 kilonewton. So, nanatay sa ato ang TS, CC, and CS. Kuha na to ang PB. That is equal to CC PS minus PS. Our P is equal to 1
607.39 kinsa gud rong nalikon. Lamas. So, mo ni value sa ato ang PB. Next is ato ang MB. From the equation, substitute nato diretso ang ato ang value sa CC, CS, and TS. So, naanatay MB equal to 401.5 kilonewton. So, ay coordinate sa ato ang balance points. 1607.39 and muna siya atong X 401.50 and ato ang Y is 1607.39. Muna siya ikaduha na itong point. Ang medyo taas-taas is pag-determine sa ato ang MO or point E. So, assume ta nga tension steel yield. Kuha na to ang A. ES is equal to CC. So, from this, makuha na to ang ato ang A. Natay ST, natay FY, natay FC prime, natay B. So, AST is equal to 1026.99 over 2 times FY is equal to 0.5 times 30 times A times 400. Our A is equal to 79.69. Natay A, makuha na to ang C. Divide na to ang A sa beta 1. So, our C is equal to 95.36 mm. Na-check na daw ito na to. Dito itong beta 1. 79.69 over beta 1. 95.36 mm. Ito ang C. So, natay C. Kuha na to ang stress sa atong tension steel. Dili ni sa FS ni sa FS tension steel ST or FS. So 600 times D minus C over C. Ayos na naman eh. Pwede na ako na maibit. And dili ni siya 66. This is 95.36. Na ako na mausog eh. Check down ninyo ug mo ba kani gamitan na si 95.36 600 times D na to nga 30 minus 95.36. Ito running answer na to. Check to running FS na to. Thank you, sir. Yes, sir. Sakto ra, sir. Dari wala na ko ni mausog. Okay, so ang value sa atong FS or FST, which is the stress sa atong tension is 1,76.31 greater than our FY. So ang ato ang assumption nga ni yield siya. Tension steel yields. Okay, so pwede po nato madaan ang ato ang compression steel. After makuha na to atong tension steel, ang stress niya ko ato ang stress sa atong compression steel. That is equal to 600 times C minus D prime of A. So ang value sa atong FC is equal to 159.57 and then wala siya ni yield. So kung wala siya ni yield, sa ito isunod nga buhaton gani? Johnny. Kao na to ang iya stress. Kao ang C. Using this equation, T is equal to CC. Ang ato ang CS is in terms of FSC and then anon ra nato ani is kanin diri sa A in terms of C and FSC is in terms of C. So makuha na to ang ato ang C. C na. So
3926.99 over 2, that is AST over 2 times FY nga po 14 is equal to 0.85 times 30 times beta 1 times C. Beta 1 na to ani, known man. Times 400 B times 3926.99 over 2 times 600 times C minus B prime over C. So, known na to ang D prime, known na to ang B, ang unknown na to is C. Pakuha na to ang C, shift solve, or quadratic formula. Our C is equal to 79.24. Lihog dog check. Sakto ba? Shift. To? Sakto ra jud bay. Wala pa kasolve yung kalkyo. Sakto ra na diba? Sige, padayon ta. C is equal to 29.24. So, kuha na to ang stress using this, the FSC. Bilang stress. So, ang stress niya is just 69.98 MPa. So, wala siya ni yield na. And A is equal to 66.22. Now, ito na to ni nga A para makuha ang value sa atong CC and ang moment arm po niya. Substitute na to sa A. Kuha na to ang moment MO. MO is equal to 0.85 FC prime AB times D minus A over 2 plus AST over 2 plus FSC times D minus D prime. Our MO is equal to natay katulong 236.27. Okay. So, that is the MO. Screenshot usa. Ang next nga point is the point below the balance point or point. So just like what I have said kanina, let's assume C nato is equal to 380 para makuha nato ang boundary between the transition region and the tension controlled region. So, our C here is equal to 3 over 8 times 330. That is equal to 1236.75. Ang ato ang A is equal to 103.40. 123 times beta 1. Sakto, 103.42. Since naanatay A, makuha na nato ang ato ang CC, kuha na to ang ato ang CC that equal to 1054.88. Then makuha na to ang ato ang CS also. Since naatay C, makuha na to ang FSC. So at this point wala ni yield ang atong steel. So makuha na to ang atong CS that is equal to AS over 2 times FSC. Our CS equal to 511.70. Okay, so kumputon po nato ang ato ang FS or the stress of the tension steel, that is 600 minus times D minus C over C. Ang stress niya actually di na nato kinahanglan gini siyang computon kay in consider nato nga tension controlled always magawas nga 1,000. Pwede na ni sa dili nato ni kanang computon ning FST. Always ni sa 1,000 basta 3 over 8 D atong gamit nga C. Magawas nga stress sa ato ang tension steel. So kuha na nato ang ato ang TS.
gamito natin FY since yield siya. TS is equal to 3926.99 over 2 times 414 and our TS is equal to 812.89. Makuha na nato ang PN, that is CC plus CS minus TS, and then equal to 75369 kilonewton. Okay, so pagkuha na to sa moment, substitute ra na to ang value from this value sa CC, CS, TS, and then times moment arm, our moment is equal to 328.63 kilonewton. So, coordinate sa point na to at point D where nasa sa between sa MO and the balance point. So, yan, sa na to. Nata na point, the points above. By the way, kung for example, ganun makapture or kinahanglan dyan siya nga makagama ataw kuan interaction diagram nga makonsider na to ang lain-lain nga strain. Kani ang strain an 3/8D is kuan man 0.85, so 0.005. So pwede na to kuan makakuan tag strain nga 0.048, 0.46 padulong sa atong sa transition bitaw nga region atong 004 na o pwede ta makagama ato kuan lain-lain nga makiyot nato ni using different strains na mugawas po lain-lain nga value sa C maka kuanta mag-graph nato na siya. So next point is the points that interact above the balance point B. So just like what I have said earlier, let us assume C that is equal to H. Now, because sa point B, uban itawag nila ni og kanang crack initiation zone or asa mo ukor ang crack kay mata sa H kung mo ni ato ang beam, diba mo ni atong beam ni atong H. Diri magsugod ang crack inside, diba? So this is also the crack initiation point. Magsugod ang crack because we are assuming ang C nato is equal to H. Then makuha na to ang coordinates niya. So C is equal to 400, makuha na to ang A. Betawan rin siya. Kuha na to ang A. Then makuha na to ang C. That is 0.85 FC prime AB. The CC for this is 3409.71. Natay CC, makuha na to ang CS. First, we are going to check the stress. FSC is equal to 600 times C minus D prime over C. Itong FSC is equal to 495, meaning nga to ang compression steel. So, pwede na tong magamit ang ato ang FY atong as FSC. CS is equal to AST over 2, that is 3926.29 over 2 times 414. Ang ato ang CS is equal to 812.89. Now, ato ang code ang stress ato ang tension steel, and that is to negative 105. Negative 105. So, substituting the value of that stress, makakuan tawag negative nga TS, that is equal to negative 217. So, since negative ni substitute sa TS, mahimo ni siyang plus, ang atong PN that is equal to 4428.77. So, nato ganina equation for the maximum or the PN maximum actual load capacity sa atong column, that is 0.8 of ang equal to 448451. So usually ang crack initiation region or running point B, dol-dool yun siya ani.
Ako lang ni siyang gipakita although dili pa ni siya dapita. Walang gipakita nga duol-duol gyud ni silang duha. Kay sa ato ang interaction curve niya, mura ni siya halos patag. So, mo ni siya i-coordinate sa atong y coordinates ato ang point above the balance point or the point B. Y coordinates so kuha na to ang ato ang moment, ang ato ang x coordinate. Substitute nato ang value ra pud sa CC, CS and TS sa equation. Ang ato ang MN is equal to 190.91 kilonewton meter. So na points tanan, kumpleto na ta. Type point. So may gamit aning ato ang gi-compute ni siyang i-summarize. Sir, Ah, unsay pasabot atong negative stress, sir? O kaning negative na aning FST nga negative, may negative sir ba? kuha ni siya. Actually, ang uban ang ilang gikuha ani nga point. Na point where kanang zero bitaw ang kuan. Zero ang tawag na to ani. Stress sa ato ang tension steel. Ang uban nga magama og interaction curve, ang ilang kuan is consider nila ning zero. Kani. Walay stress sa gra. Kung mag-assume ta nga gitawag na to, assume H ang C na to, ang makuha na to is negative ano. So meaning dili siya kuan, walay stress nga compression diha. Kay compression man eh. Okay, sir. Okay na lang. Di kay, Pero nganong naay negative nga stress, oh, saan ba dito explain? Kuan. like, pat siya, pero, kuan, Since kani atong mukuan mo siya, mulapaw siya sa mo siya murag tensile ba? Hindi siya compressive. Ano? Sakto. Dili siya sa atong balikan pa. Direction niya is tension man. So mahimo siyang compression. Compression niya no? Mahimo siyang compressive kuan ang PN nato is kuan mo siya. Axial compression. Mahimo siyang compression. okay, sir. Compression eh. Mahimo siyang compression. Compression. So, kung mag-research mo na mo makita na ni nga i-consider ang C alang i-consider nga zero ni siya na uban nga gama og interaction diagram nga i-consider nila nga zero ni kaning stress sa TS kaning C nilapaw na maguni sa kuan di ba kung mag ano atong tension steel yung compression steel kung magama tag strain diagram na ni naman takiligram gamay para i-consider nga beam magana nagporma ang strain diagram ani strain diagram niya. Kung zero siya pagpadulong sa tawag na to kaning from point padulong dira di man ni siya zero ang stress niya. Testing og kuan i-try ni C pag kumpleto na lang try na to siya C is equal to kung zero ba ang mugawas diri ay maka-compute niya da testing na to pilay di 330 times
Computer na lang unya. Ingnar ako. Kaya na ako kunin niyo ron para makuan. Sige, Mugawas sir. ba ni siya zero. Okay, para matulin ta. Ingnaran niya ako. PM or kuan na to sunod. Discuss na to sunod. Sige, so may sa last na to nga point. Now, unsaon na to paggamit ang coordinates. So, naanatay mga point A, B, C, D. I-finalize na to atong interaction diagram based on the nominal capacity to determine the final shape. Ang ato ang nominal capacity, the Pn, i-times na to siya sa P. Himo siyang PPN and PMN para ma-compare na to sa ato ang EU and PU. Diba? Kay the strength, compare na siya sa design strength. So the final adjustment of the interaction curve is done by applying also the maximum limit of technical strength as given by the NSF table 422.4.2.1. Ato ang ipakita. Tide columns na to 8 PO and then for spiral column 0.85 PO ang ato ang maximum PN max. So tayo nakuha ganina at point A nga PO, that is the PN equal to 5605.64. Ato siyang kuha ang PN MN max. PN max, that's 0.8 of PO. So mo na siya yung maximum na to nga PN 4484.51. Itong i-multiply to phi para makakuha tag PN max. That is equal to 2914.65. Now, so, ang phi niya is equal to 0.65. Hindi po mangutana. Sa point B, our PN is 428.77 times siya fee nga 0.65. Ang iyang PPN that is 2878.70. Ang N na to is 190.91 times ato siya PN. Fee nga 0.65, so money value. So na idritso. Point B. Wala yung point C. So mo ni siya yung mga value sa ato ang nakuha ganina. Sa point A, 0.65 ang ato ang P. Sa point B, point P, 0.65 points. Sa point C, 0.60. Sa point D is 0.9. Sa point A is 0.9. Mga tanag anong 0.9? 0.65. Nasa kay mao. Adi ra po na to explain. So, muna siya final nga sa atong coordinates na to, natay mga PN. Then kuha na to ang PPN that is equal to 2914.93. Siya values atong PMN. Pwede na tayo makagama og interaction diagram natay coordinates. Yan. So, inani ang porma sa atong interaction diagram. Kaning PN and MN mo ni siya kaning naka-blue. Yan ang final result, ang atong interaction diagram, kaning red, PPN and PMN. Sa forma. So, nganong ganina 0.65 ato ang gi-multiply gikan sa PO padulong sa balance point. Kani nga portion gikan PO padulong sa balance point, nabilong na siya sa compression controlled region. Dayong from the balance point padulong diri sa atong tension controlled region, that is the transition region, and then from PO point D to MO, that is the tension control region. That's why 0.9 ato ang gigamit ganina.
So, now naapod tayo lang klase sa interaction diagram. Ang pinakalas nga point niya, although lagsara kaya ni siya may tabo ra ni siya kung magama ra tag na ay tension sa ato ang tensile sa ato ang column. The interaction diagram curve when the column section already under a tension axial force will be straight line, a form of straight line. The tension capacity of a section under pure tension will be provided by the steel rod. Apo tayo laing nga point kakuhaan kung naay axial tension sa ato ang that is TO equal to AS of AST FY. So ang kanina atong gikuha is kanira man ay no dili din zero din. Dirira ganina mo na itong zero. Kanira nga interaction diagram atong gikuha. Di-compute. Now, so if but if apilon ninyo sa inyong interaction diagram ang sa TO. Dali raman og punon, that is ESTO times F. Okay, so ato ang natay interaction diagram, ato ang examine unsaon paggamit ang interaction diagram. So seeing the interaction diagram. No. Designing a forced concrete column is very difficult because of the interaction of the axial force and the axial and the bending forces. Therefore, the design process, design process is done through an iteration process where the complete column section is assumed in order that the interaction diagram can be drawn. And the design forces are compared to the section capacities based on the finalized interaction diagram. Now, so itong final nga interaction diagram kani atong basihan sa munipal na to nga boundary. Kung malapaw dira ang ato ang TU ug M, dili safe ang ato ang design. So iteration is done if action is deemed unsafe or if it is too safe. So kung unsafe siya, either padak-an nimo ang imuhang column sections or padaghanan nimo og rebar or padak-an o padaghanan nimo. Og safe ra pug kaayo siya, unsa may but pasabot kung safe ra pug kaayo. Meaning economical siya, no? Napay posibilidad nga kung pagamyan nimo siya, mas safe ra gihapon siya. So gihapon no. Gihapon tayo lusot. Kung safe ra kaayo, pwede nimo siyang adjuston pagamyan nimo. Muni siya nakakuan sa column kung kang na imong section dili bitaw safe nya mag-usab niya mano-manohon nimo perting taas as process. Imagine kuhaon nimo tong mag-usab kag section, magama na po kag interaction diagram. No? Kung safe ra pud kaayo, magama na po kag interaction diagram. So mas maayo kung mag-design tag column atong gamitan og kanang mga computer software. Mas dali. Okay, so from the shape of the Pines interaction diagram, in order to determine a unique value of the capacity which then compared to the design forces, two approaches are given. The PU, then the horizontal in the interaction diagram to be determined the MN. So PU then horizontal line is drawn in the interaction diagram to determine the MN. Or the next is this capacity PMN is then compared to MU. So nata example dire lahi ni siya nga mga values ang gipakita para ma-compare gyud nato. Now, ato example, determine the demand capacity. So,
para mabalaan na to kung safe, unsafe, or too safe ang ato ang kuwaon na to ang ato ang DC, the demand over the capacity ratio. So this is MU. MU ba ni? MU or PMN. So kani nga coordinates, the PPN and the PMN ako plot. Kani may mugawas niyang interaction curve. So, daghan kay siyang points na capture niya ang goan. So ang ato ang PO here is equal to 1438 32.8 is 212.09. So mo ni siya location sa ato ang MU. So kita nato diri nga na siya sulod sa curve, no? Ato ang section curve, meaning okay siya nga section. Para mabala nato kung pwede pa ba ta maka-adjust, kuha na to ang D over C. By examining kani nga diagram, makaingon na ta nga pasado ato ang section within man siya sa safe zone. At para kasi pwede pa ta maka-adjust, pagamyan na to gamay, kuha na to ang D over C ratio. So ang solution niya is pangitaon ra nato asa dapit ang PU and MU sa ato ang from our coordinates. No, PU na to is 143.2.8 and MU na to is 212. So ang 143 tao na to asa siya dapit diri 1432.8 somewhere between siya ani nga mga row between siya ani nga 1335 kani between siya ana 1335 and between so para makuha nato ang ato ang ma-compare nato TMN nga i-compare nato sa MU, gamito nato ni nga formula. Interpolation rin siya. So in the interaction diagram curve, it is noticed that there is a MN for a given PMN. The ultimate moment capacity PMN is determined based on the given actual load PU. PU identified in the table or row. The value of PU is nearest under column for PPN. So, pangitaon mo siya asa sa table, asa siya doon. And then from the table, this is identified as row 14 or row 15. The corresponding values of PPN for these rows are as PPN1 and PPN2. This is for 14 and for 15. Likewise, the ultimate moments 14 and 15 are designated as PMN1 and PMN2. So, naman tayo values ani. Substitute nato dire. That is MN P is equal to PMN1 plus PU minus PN1 over PN2 minus PPN1 times PMN plus PMN1. Then, ano siya values niya, makuha na to PMN to 40.0. Then, makuha na to ang D over C ratio. Ang iyang value is equal to 0.8351. Now, D over ratio will be the basis to determine whether there is a need to iterate again. If the D over C ratio is greater than 1, the column, meaning ang imuhang MU is mas dako kaysa ang PMN. The column is inadequate. Action capacity needs to be increased by increasing the column size or the amount of rebars or both. So kung lapaw ni siya guan, mura giti man na to, kung malapaw siya guan, mura na to basihan. Pusbonin mo ang imong section. Either padakan mo ang section, ang rebar na nimo, padakan ba, and then or both ba.
conversely, if the value of D over C ratio is very low, way below 1.0, then the section capacity may be, no? Hindi nimo, may be deemed to be too conservative. And there is a need to iterate by decreasing the moment capacity. Now, again, this can be carried out by reducing the column section, the V and the H, fill reinforcement, or both ba. This type of approach is adopted in actual design with the use of columns. So, mura po ni siya kuan nga software kaning ko pagkuan kung safe pa siya D over C ratio. Okay, sa mga software makuha man tanan. So maka-compute sila na sila yung data ani. Kaning ma-compare nila ning PU to the ning values nga madugol kaayo, unlike atong ato ang gigama nga ang taka points. No. Kung adiri ang ato ang point, makita na to. Dira ato ang point. No, makita na to nga diha siya bat wala ta kabalo pilay, di na to makuha kayo ang iyang ratio. Pag dili kayo accurate ang ratio, lagyo kayo. Lagyo ika 600 di jump to 1,000. The more mas dagan imong point, mas accurate ang imong result. Muna siya gamit sa ato ang interaction diagram. Mura na nato kaniyo. Hala. Kani. Sige, so natay question. Naday ko i-assignment dahil ninyo para ma-practice ninyo. So, for our assignment, sabit Friday. Sa Friday, magkuan ta. Kuan, katong column, diagram column with reinforcement sa 4 sides. 2 sides naman ito example ron. So, construct an interaction diagram for the 10 rectangular column sections. So, natay section properties, material properties, and natay PU and MU. Then, i-check ninyo. So, natay 2 ka sections diri akong gidungan, the section C and section D. Ansirin ninyo ni tanan, ning mupili kung kaya mo present ani sa Friday. Pakita ninyo result ninyo gyud sa inyo pag-compute. Kuan lang yung papel i-show ninyo, explain gyud ninyo pagkuan. Purpose na to ani is actually pare-pareho ka column, like dimensions pareha og PU and MU. Compare na to. Asa nga column ani ang pasado, asa ang dili. Okay, so mupili na lang daan og kuan insay mo present, no? Sa section C. Although na mo present, but kamo tanan nang mag-answer. No? Sa section C, kinsa may basig na igan volunteer. Na ganahan mo volunteer ninyo? Wala. Volunteer ko na stoting. Tira? Taglain ka ng sigig. Mita taglain ka ng sigilong-hilong. Sigilong. Si Jan, ilumon kayo ni Bata. Kena. Kaya sir. Yan, si Mayor. Sabahan mo ko, sir. So ano lang, si Sino mo, sir? Rido, Ruby, Bryant, present na eh. Present na eh. Matingog. Believe taning uban, no?
si Kuan. Credo. Mapingog. Okay. So, sa Friday, lo kamo tanan mag-answer. Ipakita, pili ra ka ani. Asa man ka ani kaning 1 or 2. Kaya imong solution kay i-compare na pero mo kahadlok para pud mapak mo gama ba. Okay, sir. Compare Friday. Sige, pakita ninyo yung solution ani ang fraction diagram and asa dapit na locate ang PU and L sa inyong fraction diagram. And kaning asay mo ani kaning number 1? Number 1. Number 1. So kaning number 2 ibutang nato ninyo sa section D. Sa may mo volunteer sa section D. Taas Lester. Volunteer na to ni Lester. Naa. Wala. Naa. Lester Hanito. Lester. Wala man matingog. Kinsa may silingan diyang Lester. Di man mo maningog. Wala ni Lester. Kinsa ilang Lester. Pwedeng makuanan. Sige, ngumingin tataglain. Naas ko Noriel Rapada. Noriel. Sir, So, imuhanin ko number 2. pwede, sir, pwede diri lang sa sir. Na Ay. ay, namang pwede sa thyroid, mag-lisod kong tulon or storya usahay. Sige. Sa thyroid, Pero, sir, diri sa zero. Answer gihapon mo kay Kuan Ay, para yes, sir. ma-practice mo. Ay, Sir. musalo nilang Kuan. Si Pahulas Leo. Ani wala. Sir. Ikaw aning Kuan number 2. Okay, Sige, sir. compare mo ang sa Kuan Credo. Sige, sir. Pero kung nato kay Kuan mo katon mo ba? Uban answer po mo. Dili mo kay basig dili. Basig gini manungha sila unyang Biyernes di. Ay ba mo absent. Sir, Ah, okay rag mga yung ano sir kay puno yung mga internal storage sa cellphone na namo sir ba niya. Wala mi ka screenshot tanan. wala mo ka screenshot na pero na naka-screenshot ninyo. Ang ayo ra mo naka-screenshot. Alam. Para PDF sir ba? Ting kami ray mo send sa uban. Okay na sir. Naaman daw yung naka-screenshot ninyo, kompletong screenshot. Wala ka. Wala ka pa, sir. Makasagot sa una, sir. Ano malikon pass mo? May na limtan, sir. Malikon para makapas mo. Sige. Pero ako mo ko ang PDF kay ani, naman ni. Kinani. Kani okay na po ni. Okay na po ni. Pang Arizona lang ni mo. Okay na po ni.
Excuse me, sir. Saan to? Credo, sir. Naman. Murag di ko pasalig dahil na ni sir. Naman. Okay, sir. Ha? Hindi pwede ko asas lain, sir. Katong sakto gud putong pagtawag nimo sir nga pagbalik mo. Kaya magugmangutan na kag unsay kuan para kay pana. Sige ra, Tony ra, patabang ras uban. Noy ang sirada ron gyapon mo assignment ra bitaw. Sige sir, try ra pud nako sir. Salamat. Before tamo end, amo i-question, ani? Interaction diagram. Paano nyo, subayaran ninyo na yun. Pangita pag maglaing notes nga kananggikan sa uban nga mga ga-discuss o kuan. Saon pag-construct ang interaction diagram. So, may questions? Saan makaya ra? Kaya ra dagway? Ryan ra, sir. So, hindi ko mahatag ng PDF, no? Kay time, katong last sem, hatag na ko ta ng PDF. Pagkabantay kong salig ra ning uban ba? Di naman yung kuan. Yes, sir. Hatag na utility, sir. Ha? Sa utilities hatag na, sir. Okay ra to kay bonus sa itong subject ka to. Kini may mas kuan sa abton, sir. Ah. Kaning subject ka may murag mas liod kumpara sa utilities ba? Ani? Alisod gid na to. To. Kano to? Sige, so naman mo yung kuan. Og PDF. Parehar magyapon siguro memory ang kuan. Parehar mo gyapon memory ang makuan sa image o sa PDF. Mas bugat ang image, sir. Kada Nya picture kay man. gyapon na to ni. Ikuan PDF mo na to ni. Pa-compress pa sa PDF, sir. Pa-compress kuan PDF. Magamay ang iyang storage. Tama. Tapos mausar ako. Pero mas mugamay ni kabalo mo sa ni pagpagamay ng memory ani. Yan. Down, sir. Isus yung notebook lang delete ng picture. Kuhaan yun ang memory ng cellphone. Ay, oo, sir. Ikaw, kuhaning nakasulat na mo sa inyong notebook? Nakasulat na mo, wala pa. Kasi pwede ninyo Ha? Nainayan, sir. Kasi pwede ninyo na itong ubang kuan, uban nga tawagan, uban nga mga picture ninyo sa una. SS na mo. Ang katong mga screenshot ninyo sa una. Sige, sir. Nagpasulat man po ubang instructor ninyo na, basig pwede ninyo madili inyong kuan ba? Inyong mga screenshot. Pulihan ninyo aning bag ko. Okay ra man gud sa kuan. Okay ra uban nga kanang tun-an jud nila nga magong uban mo in rush meeting dayon rely baton ba murag FK ra yung saligra kay kuan magsaligra kay tawag ani tagan ra nako sa unang PDF ito akong na kuanan di na lang kumuhatag nang mankamot ra mo kuha mo binagsa og copy ba kara basog na trabaho mo Sige, sir. Pero, sir, kasabot ramin, sir. sige Tapos, sir, nga namin magsalig po, sir. bitaw
Ay, magsalig gyud sa una. Okay, so pang delete na lang nyo, scan nyo itong pwede ninyo ma-delete sa inyong kuan. Then papasa ra mo sa mga classmate. Sige, so in case nga si Credo o si sa to, si maglisod sila or di sila ka ano niyang Friday kuglain og kinsay kuan, kinsay present. Murang ansirin niyo tanan. I hope makuha ninyo ang kuan ani niya. Ang iyahang unsa ka importante ang paggama sa interaction diagram kay column design mo gini say basihan gyud. At ato i-check tong ato ang kuan pamantay may klase after ano i-check tong ato ang and pasog makagama pun mo ginani na Excel gamit kay nini at i-check na to tong ato ang kuan ganina example 30 414 414 ba to? Okay na to